Magandang gabi po sa ating lahat muli at kayo po ay malugod po ko pong inaanyayahan ngayon na manood at makiisa sa panibago na naman po nating Facebook Live regarding sa ilang mga mahalagang paksa at usapin tungkol sa ating kasaysayan at sa ating kultura. Noong nakaraang ginawa nating live streaming ng ating at ginawa nating live streaming sa ating Facebook Live ay tinalakay natin ang tungkol sa isang espesyal na bahagi ng kasaysayan ng Maynila kung saan ay diniscuss natin dito ang ilan sa mga tatlong mga sinaunang polity o pamayanan o settlement na nabuo noong panahong pre-kolonyal sa Maynila. Yung tungkol sa polity o lugar o settlement sa Tondo, ng Maynilad, at ng Namayan sa Santa Ana. At ako'y nagpapasalamat doon sa mga sa mga shinare at mga ibinahaging mga comments ng mga kasama nating nanood nung gabing iyon. At doon sa mga eventual na pagsisend sa akin ng mga PM ng ilang mga nakapanood ng mga nakapanood sa nasabing Facebook Live. Natutuwa ako at nagpapasalamat sa mga ipinahatid ng mga positive feedbacks dito. And mula dito sa mga naging usapan namin through PM, isang dati kong estudyante ang nag-send sa akin kung bakit hindi ko daw subukang talakayin ngayong gabing itong paksa natin ngayong gabi ng tungkol sa baybayin, which, sige, subukan natin. So, ngayong gabi, ay tatalakayin natin ang tungkol sa baybayin. Itong mga nakakaraang mga taon ay nagkaroon ng upsurge ng interest sa pagsulat at pagbasa ng baybayin. So, linawin muna natin ngayon kung ano itong baybayin. So, kapag sinabi nating baybayin, tayo'y tumutukoy sa sistema ng pagsulat ng mga Tagalog na nabuo noong panahong pre-kolonyal. Gusto kong bigyan ng linaw ito sapagkat hindi lamang kasi baybayin ang umiiral na sistema ng pagsulat sa Pilipinas, sa archipelagong ito noong panahong ito. And kinikilala natin, ina-acknowledge natin na mayroon pang iba pang mga sistema ng pagsulat o indigenous writing system sa nabuo noon sa Pilipinas. Halimbawa, ang kulitan ng Pampanga, ang kurditan ng Ilocandia, basahan ng Ilocandia, ng Bicolandia at iba pa. So sa gabing ito ay pagtutuunan natin ng pansin yung tungkol sa baybayin. Sabi ko kanina, nagkaroon ng surge of interest within this past few years tungkol sa pagbasa ng baybayin at marami ng mga isinagawang lectures and workshops ang ilang mga individual na bihasa sa pagsulat ng baybayin at itinuturo ito kadalasan sa mga mag-aaral. Bakit nagkakaroon ng surge o pag-usbong ng interest dito sa baybayin bilang indigenous writing system ng Pilipinas? Una dito ay ang biglang isa sa marahil sa mga contributory factors dito ay nagpasa ng House Bill si Congressman Leopoldo Batawil by his House Bill number 1022 na naglalayong isulong at itaguyod ang baybayin bilang national writing system ng Pilipinas. And aside dito, ang pagsulat kasi ay kaakibat kasi sa kasaysayan. Katulad ng sinabi ng dakilang historiador na si Teodoro Agoncillo, sinabi niya, when there's no record, there's no history. Or no record, no history. Nakaangkla kasi ito sa katotohanan na ang kasaysayan ay mahigpit na nakabatay sa lahat ng mga ebidensya or evidences. At ang isa sa mga pinagkukunan ng kasaysayan, mga datos ng kasaysayan ay mga surviving documents bilang especially sa mga primary
sources. Kaya nga kapag pinag-aaralan natin ang Asian at ang world history, lalo na sa grade 7 and sa grade 8, makikita natin na nagsisimula ang kasaysayan o pagtalakay sa kasaysayan sa unang naitala o nasulat na pangyayari. Kaya nga sa mga dati kong mga grade 7 dito, mapapansin niyo na nagsimula tayo sa pagtalakay sa mga Sumerians. Dahil sila ay nagpakilala sa unang sistema ng pagsulat sa mundo, which is we know as the cuneiform. So sabi nga natin, magsisimula ang kasaysayan ng isang lugar sa unang naitala o sa unang naisulat na pangyayari o event sa lugar na iyon. And in this case, unfortunately, sa kaso natin sa Pilipinas, bago pa man mabanggit itong mga babanggitin ko mamaya, the earliest written document na nasulat ay nasulat pa ng isang dayuhan by the name of Antonio Pigafetta nang sila ay nakarating dito sa Pilipinas. Kasama si Ferdinand Magellan noong March 17, 1521. At sa pangyayaring ito, doon pala magsisimula yung idea natin kung paano mabubuo yung kasaysayan ng Pilipinas. So napaka-importante na sa pag-aaral natin ng kasaysayan, meron tayong nababasang mga dokumento bilang basis o ebidensya para masabi nating totoo ang isang pangyayari. Kaya nga, di ba sa pag-aaral natin ng, especially sa mga nagdaan sa aking mga grade 7 students, ay ang mga Sumerians ang siyang nagpakilala nung cuneiform system of writing. At the same time, dito ay makikita natin ang naging contribution ng mga Sumerians. In this case, sa kaso ng Pilipinas, nagkaroon tayo bigla ng interest dito dahil kapag nagkaroon tayo ng idea kung paano nagsimula ang sistema ng pagsulat, marahil maari pa tayo may matuklasang iba pang mga dokumento that would precede doon sa mga sinulat ni Ferdinand Magellan o ni Antonio Pigafetta rather. So, alam natin na noong panahong prekolonyal, noong wala pa ang mga Espanyol sa ating bansa, ay mayroon ng sistema ng pananahanan ang mga sinaunang tao dito sa ating bansa noon. And makikita natin na nagkaroon ng sistema ng pamahala by the type of barangay. May konsepto na sila ng istrukturan ng isang lipunan. Meron na silang konsepto ng relihiyon. And dito sa makikita natin ngayon sa ating TV screen, may konsepto na sila ng edukasyon at pagsulat. Last time ay naipakita ko na ito doon sa ating unang ginawang live streaming. Itong nakikita po natin ngayon ay ang Laguna Copperplate Inscription, isa sa mga unang pre-colonial writings na natuklasan. So nabanggit natin dito last time na ang Laguna Copperplate Inscription, ang inscription sa Binatbat na Tanso ng Laguna, ay nagtataglay ng kasulatan tungkol sa isang taong nagngangalang Namuaran, kung saan siya, ang kanyang pamilya at ang kanyang maging kaapu-apuhan ay palalayain sa kanilang pagkakautang na 1 kati at 8 suwarna ng ginto. And dito sa makikita nating copperplate inscription na ito, nabanggit dito yung mga iba't ibang mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa like Pulilan, Bulacan, Pila, Laguna, Binuangan, ng Medang at iba pa na mayroong mahigpit na ugnayan sa isa't isa kasama ng kaharian ng Tondos or the polity of Tondo. So dito, alam nila magsulat. And obviously, itong so-called parang resibo na ito na pinalalaya ng isang tao sa utang ay isang halimbawa ng isang pre-colonial writing noong panahong yon. Bukod dito, marami pang iba pang mga nahukay na mga pre-colonial writings katulad ng Butuan Ivory Seal, ang Butuan Silver Strip, ang Montreal Stone, ito ay bagong tuklas lamang, at ang Kalatagan Pot.
So itong Butuan Ivory Seal at ang Butuan Silver Strip ay kapwa lahat natuklasan sa sa lungsod ng Butuan sa Agusan del Norte. And though ang Butuan Silver Strip ang Butuan Silver Strip ay yet to be deciphered, obviously, meron ng system of writing ng panahong ito. Ang Kalatagan Pat na nagtataglay din ng mga iba't ibang inscription sa paligid nung malapit sa bibig nung mismong Pat, at ang bagong tuklas ng Montreal Stone na nagtataglay ng mga sulat na baybayin ay isang malinaw na patunay na meron ng sistema ng pagsulat nung panahong yon. So, I would like to reiterate this, and may I read? May konsepto na ng edukasyon at nabuong sistema ng pagsulat ang mga mamamayan ng bansang ito noon pa mang panahong prekolonyal. May system of education na at taliwas doon sa ipinapakilala sa atin ng mga dayuhan na sila ang nagdala ng edukasyon at sibilisasyon sa ating bansa. And dahil may sistema tayo ng edukasyon, obviously meron tayong sistema na ng pagsulat na nabuo nung panahon ding yon. So, nung dumating ang mga Espanyol, hindi kaagad o unti-unting na binubura ng mga colonizers ang sistema ng pagsulat. Ito ay nasupplanted ng kanilang ipinakilalang alphabet. Bagamat dito sa makikita natin ngayon dito sa larawan na isang bahagi na o pahina ng doktrina Kristiyana, yung pinakamatandang nalimbag na aklat noong 1593, may isang bahagi dito na nasusulat yung dasal, halimbawa ng Ama Namin tsaka Baginoong Maria, ay nasusulat pa noon sa baybayin sa layuning maipaintindi sa mga natives noon na nadatnan ng mga Espanyol yung dasal na gusto nilang ituro. So unfortunately, itong aklat na ito, ang Doktrina Kristiyana, ay wala po ngayon sa ating possession ngayon. Ito po ngayon ay matatagpuan natin sa Library of Congress at sila lamang po ang may kopya. Ngayon, bukod dito, meron pang isa pang dokumento na nasa pag-iingat ng University of Santo Tomas na nagtataglay din ng mga salita o sulat sa baybayin. Ito yung nakikita nyo ngayon sa inyong TV screen ay yung pinakamatandang dokumento na nasa pag-iingat ngayon ng UST. Actually, ito isang titulo ng lupa ng UST. And nakasulat ito sa baybayin. Ito actually ay dalawang dokumento na nasa pag-iingat ng archives ng UST. Itong dalawang dokumento na ito na kapwa may petsa na 1613 at 1625 ay itinanghal bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines. So obviously, may sistema ng pagsulat noon at umiiral pa noon ang pagsulat ng baybayin. Banggit ako ng banggit ng baybayin, pero ang alam ng marami sa atin dito, ang tawag dito ay alibata. Bakit for so many generations, ang alam ng mga ilan sa atin, especially mga nauna sa ating mga guro ng araling panlipunan at ilang mga tao, ang pagkakakilala nila dito ay alibata. Ipinakilala ito sa atin ng isang nagngangalang Paul Versosa na noon ay Dean ng University of Manila. Nung siya'y nagsasagawa ng ilang mga pakikipanayam or seminar at discussion sa ibang bahagi ng bansa, pinakilala niya ang paggamit ng salitang alibata upang tukuyin yung natuklasan niyang sistema ng pagsulat noon. And may I quote yung kanyang sinabi, "In 1921, I returned from the United States to give public lectures on Tagalog philology, calligraphy, and linguistics. I introduced the word alibata, which found its way into newsprints and often mentioned by many authors in their writings. I coined this word, take note, I coined this word in 1914 in the New York Public Library Manuscript Research Division, basing it on the Maguindano or Moro arrangements of letters of the alphabet after the Arabic. Alif, Ba, and Ta." So, he take down the letter F dahil wala naman ito sa alfabeto na ginagamit sa mga titik ng baybayin. So obviously dito si Paul Versosa made a mistake kasi alam natin na wala namang kinalaman ang
mga titik ng baybayin sa mga sa mga letra at calligraphy na ginagamit ng mga Muslim people. So, mas akma itong tawagin bilang baybayin. So, ngayon, hindi na natin siya tatawaging alibata, kundi simula ngayon ay tatawagin natin siya bilang baybayin. So, let's proceed. Ano nga ba ang mga katangian ng isang baybayin o ng mga titik ng baybayin? Tandaan natin itong tatlong ito. Una, mayroong 3 patinig at 14 na katinig. So, there are 3 vowels, 14 consonants, totaling of 17 letters or characters. Number 2, nagbabago ang pagbasa sa isang katinig batay sa posisyon ng kudlit o ng virama. Mamaya paliliwanag ko kung ano yung kudlit tsaka ng virama. At number 3, ito ay sinusulat kung paano ang paraan ng pagbabaybay o syllabication ng isang salita. So sa mga susunod na mga minuto ay babanggitin ko kung paano sinusulat ang baybayin. So, una, kanina binanggit natin, mayroong 3 patinig at 4 na katinig. So, nakikita nyo ngayon ay yung mga symbols ng mga vowels sa baybayin. Ang A, which is ito, ang pangalawa namang titik ay yung E at saka ng E, at yung pangatlo ay yung O at saka U. Ibig sabihin, yung nasa gitnang titik ay parehong gumagamit ng letter E at saka ng letter E, ng letter E at saka ng letter E. At yung pangatlong letra, yung nasa kanan ninyo ay kapwa ginagamit para sa O at saka sa U. Maliwanag sa atin yan. So, yan yung 3 vowels o 3 patinig ng ating baybayin script. Meron tayong 14 na katinig or consonants. So, nakikita nyo ngayon sa inyong TV screen yung 14 o 14 na letters ng baybayin. Yung ito ay para sa ba, sa ka. Yung nasa gitna, yung da, ay pag ginagamit din para sa ra. Ang pang-4 ay para sa ga, sa ha. Ito naman ay para sa nga, sa la, ma, na, pa. And then yung sa ibaba ay ang sa, ta, wa, tsaka ng ya. Okay. Kung mapapansin ninyo, ay ang ginagamit na katinig dito ay parehong gumagamit ng katinig, which is halimbawa yung ba na sound at ng a na pinagsasama. So, tandaan natin, itong mga letra na ito, yung 3 patinig at 14 na katinig, para maintindihan natin yung susunod na talakayin. So, tandaan nyo muna itong mga letra na ito at basahin muna natin yung ilang mga kasama natin ngayong gabing ito. So, si Hannah Yesha Afable kasama natin ngayon. Si Ma'am Agnes de Guzman ng Philippine Cultural College ay nanonood ngayon. Si Sir Richard Nicdao, kasama kong guro sa Felipe Calderon High School. Si Angel San Diego nanonood. Crisnel Imperial, mag-host ka nga din ng watch party dyan sa Facebook. Facebook page, account mo. May Andalo Santos is also watching. Si Ross Abraham Morales ay nanonood ngayon. Si Lovely Espinosa ay nanonood. Si Ma'am Mary V. Rojas ay nanonood. Si Franz Reputula. Si Nazareth Beso ay nanonood. Mahilig to sa baybayin, kaya siguro to nanonood. Si Emmanuel John Gilboy ay nanonood. Puro to estudyante ah. Sean Kenji Aranja ay nanonood ngayon. Si Matt Gabriel Rade ay nanonood. Gayun din sina Greg Fustinianes, Isaiah Canlapan, si Ashley Vicencio, si Sir Kim Gakuya ng MAPE Department ng Calderon High School nanonood. Hello, sir. Si Ma'am Katrina Salas, kapwa ko guro sa Araling Panlipunan sa mataas na paralang Florentino Torres ay nanonood ngayon. Si Jericho Mesolanya ay nanonood ngayon. Si Adrian Royo ay nanonood ngayon. Si Ma'am Panuncio, saan school ka na po ngayon, ma'am? Pa-comment na lang po. Si Ma'am Au, si Ma'am Amor Powers ng Osmeña High School nanonood ngayon. Si Hermione Cruz ay nanonood. Si Edelmar Caburnay ay
ay kasama nating nanonood ngayon. So, I suppose ay natandaan nyo ngayon yung mga titik, yung 17 titik ng baybayin script. So, kung meron kayong mga tanong, pwede po kayo mag-comment dito para masikapan nating masagutan ito. So, paliwanag ko lang muna yung kahulugan nitong mga paraan ng pagsulat ng iba't ibang mga titik na ito ng baybayin. Lahat ng mga titik na ginagamit sa baybayin script ay hango lahat ito sa kung paano gumagalaw ang kalikasan at ito'y may kinalaman sa ating mismong katauhan at karamihan sa mga titik na ito ay gumagamit ng pilosopiyang Pilipino na umiiral noong panahong yon. Take for example ang titik na ha. Importante ang titik na ito, ang ha, dahil ito ay kumakatawan sa dalawang bagay. Una, kumakatawan ito sa hangin, at ikalawa, ito ay kumakatawan sa espiritu ng kalikasan. So kung mapapansin ninyo, yung hugis ng ha ay parang daloy ng hangin o hininga na may kinalaman sa buhay. Importante sa isang tao ang hangin at ang kaugnayan nito sa hininga ng tao. Dahil ang hininga na nagmumula sa hangin ang siyang nagdudulot sa pilosopiyang Tagalog noon at sa pilosopiya ng Luzon at Visayas noon, ito ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na ginhawa. So, sa sinaunang pilosopiyang Tagalog at sa sinaunang pilosopiyang umiiral ng panahong prekolonyal, mabanggit ko lang, meron tayong dalawang mahalagang bahagi ng katawan ng tao na pinaniniwalaan noon. Ang ating isipan, ang ating utak, na nandirito at ang bahagi ng ating tinatawag na sikmura. Ang sikmura ay iba sa tiyan. Kaya nga walang direktang translation sa salitang Ingles ng salitang sikmura. Sa ating utak, dito daw nakalulan ang ating kaluluwa. Sa sinuunang paniniwala noon, dito nakalulan ang ating ginhawa at dito naman sa ating sikmura nakalulan yung life force natin or what we call as the ginhawa. Sa sinuunang paniniwala noon, importante na ang kaluluwa ng tao na nakalulan sa ating utak at ang ating ginhawa na nakalulan sa ating sikmura ay dapat magka-align. Kaya nga sinasabi nga noon kapag magka-align daw ang ating ginhawa at ang ating kaluluwa patuon sa langit, sinasabi ng isang tao ay matuwid. Kasi tuwid yung kanyang ginhawa, yung alignment ng kanyang ginhawa sa kanyang sikmura at ang kanyang kaluluwa. Na kapag sinasabihan naman ng isang tao ay masama ang ugali, halang ang bituka. Ibig sabihin, when we say halang, it means horizontal, hindi aligned yung kanyang ginhawa sa kanyang kaluluwa. Na kapag kaya daw sinasabi na kapag ang isang tao na may malakas ang personalidad ay binate, ang isang tao nauusog. Bakit sinasabing nauusog? Kasi nagagalaw o nauusog yung alignment ng ginhawa at ng kaluluwa. Kaya nga 'di ba sinasabi nga ang unang sumasakit sa isang taong nauusog daw ay ang tiyan. So nabanggit lang natin. Ito yung ilan lamang sa mga filosofiya o paniniwala ng mga sinaunang tao ng panahong yon. So yan yung ha. Isa pang magandang halimbawa dito na may malalim na kahulugan ay ang letrang ba sa baybayin script. Kung mapapansin ninyo ang hugis na ba na nakikita nyo ngayon sa inyong TV screen, ay mahalin tulad sa isang binhi. Kaya kung mapapansin ninyo ang salitang binhi, babae, at buhay ay kapwa gumagamit ng iisang titik. Lahat sila ay may kinalaman sa buhay. Alam natin ang binhi siya pinagmumulan ng buhay ng isang halaman at ang isang babae ay pinagmumulan ng buhay ng isang tao. At ang hugis mismo ay hugis ng isang binhi
at ng womb ng isang babae. Malinaw siguro sa atin ito kung inyong mapapansin. Isa pang mahalagang letra o may titik na may malalim na kahulugan sa baybayin script ay ang la. Kung mapapansin ninyo, ang la ay pinagsamang titik na ha na may kinalaman sa hangin at yung kalahati ng ba na may kinalaman sa buhay. Kasi itong pagsasama ng hangin at ng buhay ay may kinalaman sa konsepto ng paglalang o creation na ating sa sinaunang mitolohiyang Pilipino ay ikinakabit o inaakibat sa isang lalaki. Kaya nga ang pagtingin natin sa may lalang sa God Almighty nung sinaunang panahong prekolonya ng Pilipinas ay isang lalaki na naglalang o lumikha sa lahat ng bagay. Tinatawag di ba natin siya na Bathala o Bahala mula sa salitang ba na pinagmulan ng buhay, mula sa hangin na nagdadala ng buhay, at la na siyang naglalang sa lahat ng bagay na may buhay. Ngayon, mapapansin din natin ang tungkol sa ilang mga titik pa o letters sa baybayin script na alam natin may kinalaman na may malalim na kahulugan. Kaya kung makikita natin, bawat salita dito bawat titik dito ay may kahulugan o may kinalaman sa umiiral na paniniwala o pilosopiya ng tao noon at may kinalaman ito sa kalikasan. Panghuli banggitin ko tong letrang yung titik na ga. Isang pagsasama ng buhay mula sa tree at ng hangin o hininga na may kinalaman sa ating ginhawa. Ang unang letra ng salitang ginhawa, which is ga. So, malinaw sa atin ito yung ibig sabihin ng bawat mga letra ng baybayin. So I suppose ay natandaan na ninyo itong mga titik na ito. So tayo ngayon ay dadako na doon sa pangalawa. Kung matatandaan natin, ang bawat titik ng katinig o consonant ng baybayin ay pinagsamang titik na consonant talaga na ba, halimbawa ba, at ng isang vowel na ba. Sabi natin nung pangalawa, nagbabago ang pagbasa sa isang tinig batay sa posisyon ng kudlit o ng virama. Take for example itong ba na ito. Babasahin natin ito na ba. B-A. Paano natin ngayon gagawin ito na be o kaya ng bo? So para mabasa natin itong titik na ito na be, lalagyan lamang natin ito ng kudlit sa ibabaw nung titik na iyan. So kapag may kudlit o tuldok na makikita kayo dyan sa ibabaw nung titik na yan, ang basa ngayon dyan ay be o ng B. So para naman ito ay mabasa naman natin na bo at ng bu, ang kudlit naman ay isusulat natin o ilalagay natin sa ibaba. Maliwanag sa atin. So kapag be o B, ang kudlit ay nasa itaas. Kapag bo o bu, bo o kaya bu, ilalagay natin ang kudlit sa ibaba. Sir, hindi kami gagamit ng vowels. Consonant lang na ba ang gagamitin namin. Paano po iyon? Ang gagawin natin, tayo ay maglalagay ng isang virama sa ibaba ng titik. Ang virama ay ang pamatay patinig o vowel deleter. Para magiging basa natin dito ay ba. In this case, ang gagamitin nating virama ay krus o krus virama. Ito'y pinakilala sa atin ni Padre Francisco Lopez noong 1620. May isa namang anthropologist by the name of Anton Postma, yung nakapag-interpret din nung Laguna Copperplate inscription na nagpakilala din ng isang iba namang uri ng virama na tinatawag na pamudpod virama, which is yung kudlit lang din na pahaba sa ilalim. But in this case, ang gagamitin natin ay ang krus virama na ipinakilala sa atin ni Francisco Lopez. So tandaan, uli,
para mabasa ito na B o B, ang kudlit ay sa itaas. Kapag bo or bu ang basa natin, ang babasahin natin, ilalagay ang kudlit sa ibaba. Kapag B sound lang, lalagyan natin ng virama sa ibaba. Just like also sa kaso ng ibang mga letra, ganun din, sa ka. Para babasa natin to na ke or ki, ang kudlit ay sa itaas. Kung babasahin natin to bilang ko or ku, ang kudlit ay sa ibaba. Kung ka sound lang, ang lalagay natin ay virama sa ibaba. Just like also sa ibang mga consonants o katinig sa baybayin. Tandaan ang rule number 2 na ito. Maliwanag sa atin. Okay. So tayo ngayon ay dadako doon sa pangatlo. Ang baybayin ay isinusulat batay sa kung paano ang paraan ng pagbabaybay o syllabication ng isang salita. Sir, paano namin babasahin paano namin isusulat ang baybayin ngayon? Ngayon malinaw na sa amin ang B at saka B, ang bo at saka ang bu, at saka yung B na sound. Take for example, ang salitang bata. Paano natin isusulat ngayon ang salitang bata sa wikang baybayin? Ang unang process dito ay kailangang pantigin natin o baybayin natin o isilabicate natin yung salita. So mangyayari, ito'y gagawin nating bata. Bata. So kung matatandaan ninyo, so kapag napantig na natin yan, kung matatandaan ninyo yung titik na ba sa wika sa baybayin script, ito yun. Yan yung ba. And then susulat naman natin yung ta sa baybayin script like this. So ganito ngayon ang spelling ng salitang bata. Isa pang halimbawa, lawa. Paano natin isusulat ang salitang lawa? So just like what I've said, papantigin natin ito bilang lawa. So after nito, isusulat natin ngayon yung titik na la based sa baybayin script, which is this one. This is la in baybayin script, and then wa. So nasulat na natin ngayon yung salitang la wa sa baybayin script. Isa pang halimbawa, pamana. O ayan. So kung kanina yung bata tsaka lawa ay may dalawang pantig, yung pamana ay may tatlong pantig. So, papantigin natin siya sa tatlo. Pa, ma, na. After nito, isusulat natin ngayon yung pa sa baybayin, yung ma at saka ng na para maging ganito. Maliwanag sa atin. Okay. Sir, paano kapag nagsisimula o nagtatapos sa patinig or vowel? Yung isang salita. O halimbawa, itong example na ito. Iba. So same pa rin, papantigin pa rin natin siya. O isisilabicate natin. I-ba. So paano natin isusulat ang letrang I? Ganito. I, and then susulat natin ngayon ang titik na ba, which is ganito. I-ba. Another example. Tao. So, same principle, papantigin natin, ta-o. So, isusulat natin ngayon yung tao bilang ganito. Yung ta, and then the o. Okay? Sir, halimbawa ngayon gagamit na kami ng ibang mga consonants. Gagamit ngayon ng ibang consonants. At saka ng vowels. Halimbawa, piso. So, same principle pa rin. Pagpapantigin natin ang salitang piso. Piso. So, matatandaan natin yung pa para maging P or P, ang tuldok ay nasa itaas.
So, paano natin isusulat ngayon ang so? Ilalagay natin ang kudlit sa ibaba. So, that's P, so. Sa panghalimbawa, dito. So, same principle pa rin. Pagpapantigin natin, dito. So, isusulat natin ngayon ang D kung saan ang kudlit ay nasa itaas. At isusulat natin ang to kung saan ang kudlit ay nasa ibaba. Maliwanag sa atin siguro. Okay. Isa pang halimbawa, pinuno. Same principle, pagpapantigin natin, pinuno. So, isusulat natin ngayon siya kung saan ang P ay kung saan ang kudlit ng P ay nasa itaas at ang kudlit ng nu at saka ng no ay nasa ibaba. Maliwanag sa atin? Okay. Sir, paano namin ngayon to isusulat? Wala naman pong patinig doon sa ilang mga consonants o patinig na nandirito. Yung saing, yung dulot, at kalimot. Unahin natin yung saing. So, papantigin natin si saing. So, sa, i, nga. Kung matatanda natin sa kaninang binanggit natin, kapag hindi tayo gagamit ng patinig or vowel, lalagyan natin ng viramang krus sa ibaba nung katinig. So, isusulat natin ngayon ang sa like this, ang i like this, at ang nga like this. So, kung makikita ninyo, yung nga ay sa baybayin script ay may krus virama sa ibaba. Sa panghalimbawa, dulot. So, papantigin pa rin natin to, same principle. Du-lo-t. So, isusulat natin ang do gamit ang baybayin script like this, kung saan ang kudlit ay nasa ibaba. Ang lo, kung saan ang kudlit ay nasa ibaba rin. At ang ta na sound ay susulat natin ng ganito kung saan ang virama ay nasa ibaba ng titik. Maliwanag sa atin. Sa panghalimbawa, kalimot. So, paano natin to papantigin? It will be like this. Ka-li-mo-t. So, therefore, syllables. So, isusulat natin ngayon siya na ka-li-mot in a manner like this. So, tandaan natin na kapag gagamit tayo ng krus virama, kapag hindi natin gagamitin yung patinig doon sa isang katinig sa baybayin script. Sa panghalimbawa, yung isang consonant na gagamitin natin na walang vowel ay nasa gitna o nasa unahan ng isang salita. Halimbawa, klase. So, same pa rin, papantigin natin, klase. It will be like this. K-la-se. So, paano natin isusulat ang letrang K sa baybayin? Lalagyan natin to ng virama sa ibaba. And then, susulat natin ngayon ang la at ang se. Maliwanag? Same principle din. Libro, halimbawa. Libro, papantigin natin ito like this. Li-b-ro. So, isusulat natin ang li kung saan ang kudlit ay nasa itaas. Ang b ay isusulat natin kung saan ang krus virama ay isusulat sa ibaba. At ang ro ay isusulat kung saan ang kudlit ay nasa ibaba. Matatandaan natin na ang titik na ito, this one, yung nakikita nyo ngayon na sa dulo, ay pareho din ginagamit ng letrang da. Ibig sabihin, yan titik na yan sa baybayin script ay kapwa gagamitin para sa letrang da at sa letrang ra. Maliwanag sa atin. Another example, module. So, paano natin babaybayin si module? So, same pa rin. Tandaan natin na dapat tandem si katinig at si patinig.
So, kung babaybay natin ito, magiging ganito ito. Mo, d, yu, l. So, isusulat natin ngayon siya bilang ganito. I suppose ay malinaw ngayon ito sa atin kung paano ngayon ito isusulat. Sir, so kung isusulat natin ngayon halimbawa itong salitang ito, pinagkukunang yaman. Paano natin ngayon ito isusulat sa salita baybayin script? So, P, kung saan ang kudlit ay nasa itaas, na, G, kung saan may krus virama sa ibaba, Ku, kung saan ang kudlit ay nasa ibaba, katulad din ku, ang kudlit ay nasa ibaba, na, at ang nga, na mayroong krus virama sa ibaba, and then space, which is, this is y, ya, ma, n. Maliwanag sa atin? Okay. Sir, paano naman kapag pangalan namin? Obviously, marami sa mga pangalan ngayon, especially sa mga estudyante natin ngayon at ilang mga kilala nating tao, ay hindi ganito ang paraan ng pagsulat ng kanilang pangalan. Let's say, Michael. Paano natin ngayon babaybayin at isusulat sa wikang sa baybayin script ang pangalang Michael? Ito yung kadalasan nakikita kong mali sa ilang mga nagtuturo ng baybayin kung saan sinusulat nila ito letter per letter, which is mali. Tandaan natin, sinusulat natin ang wikang baybayin batay sa kung paano pinapantig at binabasa ang isang salita. Tulad nito, ito isang loaned na salita. Hindi naman ito pangalan talaga natin. Michael. So, paano siya isusulat? Una, isipin natin kung paano nga ba siya isusulat sa babasahin. Sa wikang Tagalog. O sa Tagalog language. Di ba ganito? Michael. So kapag ganito na ngayon, tandaan natin na ulitin ko. Isusulat natin ang pangalan ng isang tao o ng isang lugar batay sa kung paano siya binabasa. So, ito yung paraan ng pagbasa natin. Michael. So kapag ganito ngayon, madali natin siya ngayong papantigin. Ma, yi, ke, l. At kapag ganito, masusulat na natin siya sa salitang sa baybayin script. Okay? Isa pang halimbawa. John. Wala tayong letter J sa baybayin script. So, paano natin ngayon siya isusulat? So, katulad ng sinabi ko, isusulat siya batay sa kung paano siya binaybay at binasa. So, sa Tagalog way, ang basa natin dito ay Jan. So, kapag ganito ngayon ang paraan ng pagbasa natin, madali natin ngayon siyang babaybayin. So, ya, n. At sa ganitong paraan, may susulat na natin siya sa pangalan ni Jan batay sa salitang o sa baybayin script. Same principle also sa katulad nito. Halimbawa, Ashley. Wala naman tayong SH o sh consonant sa baybayin script. So, babasahin natin siya sa paraang patagalog, which is as-li. So, kapag ganito, papantigin natin ngayon siya as as-li. And then, using the baybayin script, ganito ngayon ang magiging pagsulat. Last example, Cherilyn. Wala tayong ch consonant or sound sa baybayin script. So, babasahin natin siya sa paraang patagalog, Cherilyn. So, kapag ganito, from this pronunciation, mababaybay na natin siya sa ganitong paraan. Yung nakikita nyo sa inyong TV screen. T, se, ri, li, n. And then from that syllabication, ay masusulat na natin siya sa
baybayin script. Maliwanag? So ito yung sa pangalan ng tao. Paano naman sa mga halimbawa, business establishments? Jollibee. Paano natin susulat ngayon si Jollibee sa salitang o sa baybayin script? So same principle, babasahin natin siya sa paraang patagalog. Jollibee. So in this case, mapapantig na natin siya. Ya-li-bi. And then from this, masusulatan natin siya in a manner of baybayin way. Last example, Cebu Pacific. Dapat sana nasa Cebu ako this September. Naalala ko lang. Because of PHA conference. So, paano natin babaybayin ngayon si Cebu Pacific? Same manner, babaybayin natin siya at babasahin sa wika na Patagalog. Cebu Pacific. Tandaan, wala tayong letter F. So, isa-substitute natin si letter P sa ganitong pagkakataon. At sa ganitong paraan ay mapapantig na natin siya sa ganitong paraan. Cebu Pacific. At masusulatan natin siya sa baybayin. Napakaganda sana kapag marami sa atin ngayong mga Pilipino ang magkaroon ng idea at matuto kung paano bumasa at sumulat ng baybayin. At siguro napakaangas tignan kapag makikita natin, especially yung mga business establishments sa labas natin, na nakasulat sa ganito. Diba? Halimbawa, Jollibee, yung Globe Telecom, yung Cebu Pacific, yung Metrobank, yung Mang Inasal, yung Meralco, tsaka ng Smart. Di ba parang para tayo natutulad sa mga Thailand, sa Korea, na kung saan meron silang sariling writing system aside doon sa alam na nilang Latin script o yung English language na alam natin ngayon. Alam natin na marami sa mga bansa, lalo na sa East and Southeast Asia and South Asia, ang mayroong writing system na nabuo na alam nila aside sa alam nating English language na gumagamit ng Latin script. So, napakagandang pagkakataon at oportunidad, lalo ngayong, especially ngayong naka-lockdown tayo, na matuto tayong bumasa at sumulat gamit ang sarili nating mismong writing system. Especially ngayon sa mga kabataan ngayon. Marami sa mga kabataan natin ngayon nahihilig sa K-pop. At ang ilan sa kanila pa nga, they try their best na matutong bumasa at sumulat ng Hangul ng Korea. So kung ito pinag-iinteresan nila na pag-aralan, bakit hindi natin mas lalong bigyan ng pansin at interes na matutunan mismo yung ating mismong sariling writing system. At ito isang paraan ng pagpapakita kung paano natin pinahalagahan yung ating mismong sariling kultura. Importante kasi ang pagsulat para malaman natin, una, ang kanyang kasaysayan, kalawang kanyang kabiasnan, at pangatlo, upang makabuo ng sariling identity o pagkakakilanlan yung isang grupo ng tao. So, I suppose sa maikling talakayan natin ito tungkol sa baybayin script ay naging magising sana yung interest ninyo sa pag-aaral ng ating mismong sariling writing system. So balikan natin, alam natin na ang baybayin ay binubuo ng 3 patinig o vowels at 14 na katinig o consonants, totaling of 17. So I suppose ay natandaan na natin ito. At ikalawa, tandaan itong 3 mahalagang bagay na ito tungkol sa baybayin script. Una, mayroong 3 patinig at 14 na katinig nga, ito na binanggit natin. Pangalawa, nagbabago ang pagbasa ng isang katinig batay sa posisyon ng kudlit o ng virama. So kapag E o I ang pagbasa, ang kudlit ay sa itaas. Kapag O or U, ang kudlit ay nasa ibaba. Kapag hindi gagamit ng vowel o patinig, gagamit tayo ng krus virama sa ibaba ng katinig. At pangatlo, ito ay isinusulat kung paano ang paraan ng pagbabaybay o syllabication ng isang salita. So katulad sinabi ko, sana
sa pamagitan itong Facebook Live na ito ay magising kahit papaano yung interest ninyo sa pagbasa at pagsulat ng sarili nating writing system. And with that, ako po yung nagpapasalamat sa ating mga watchers ngayon. Basahin ko lang yung iba. So kasama natin ngayon nanonood si Cord Clemente, si Ma'am Arlene Lopicilio, si Carl Andrew Jordan, si Sir Jose Codon. Magandang gabi, Sir Jose Codon, President ng Lacandula High School, AP Department. Keep up the good work, Sir. Naku, Sir Codon, marami pong salamat. Si Ma'am Mayring Carluen Policarpi nanonood po ngayon. Si Alia Manikis ay nanonood. Si Ronly Salcedo Custodio ay nanonood ngayon. Si Sir Marquis, kasama nating gurong historiador mula sa Philippine Historical Association. Si Adrian Royo, Sir, sana meron po nito sa YouTube channel po nyo. Mahina po internet connection namin ngayon. Nagkataon po ng skip. Sana po pwede siyang mabalikan sa YouTube. Pagkatapos ito, i-upload ko na siya sa YouTube channel. Huwag kang mag-alala. Si Sir Emerson Trinidad Latasay nanonood ngayon. Sir, marami pong salamat sa pagtuturo sa mga estudyante sa ating Sabayang Bigkas. And thank you doon sa ginawa ninyong effort to portray Felipe Calderon artistically. Si Melanie Tapangkoy nanonood ngayon. Ang aking classmate ng high school na si Marian Padriano de Vera nanonood ngayon. Emerson Latasa, interesting topic, Sir. I like it, bye-bye. Salamat po. Si Sir Joel ang guluan ng kasama kong guro sa Araling Panlipunan na nanonood ngayon. Ano na, DVN, balita sa'yo, Diyos ko Lord. Si Mecca May nanonood ngayon. Hermione, Sir, try din po sa name. Hermione, katulad na sinabi ko, kung paano siya isusulat yung pangalan mo sa wikang baybayin, katulad na sinabi ko, paano mo babasahin yung pangalan mo ng Patagalog. Hindi man Germany, di ba? Hermione. Si Jenica Sandoval ay nanonood ngayon. Si Charles Sir Charles, Diyos ko, kumusta ka? Kumusta ka na, Charles? Pagaling ka? Si Ando, si Chaco ay nanonood ngayon. Si JB Niebres ay nanonood ngayon. Si Harold James Cruz ay kasama natin nanonood ngayon. Jose Alcober ay nanonood ngayon. Kumusta ka na? Jen Rose Camorongan ay... Jen Rose, ano ng balita sa'yo? Diyos ko Lord. Nanonood ngayon. Si Ma'am Melanie Rosanes ng Perfecto High School nanonood ngayon. Kumusta, Ma'am? Maligayang panonood. John Rolex De Leon ay nanonood. Si Ma'am Bagadjong ng Philippine Cultural College na nanonood ngayon. Magandang gabi sa iyo, Ma'am. Si Mary Joy Padilla ay nanonood ngayon. Si Ma'am Gina Clarence Martinez ay nanonood ngayon. Ma'am Caroline Estella ay nanonood ngayon mula sa Malolos, Bulacan. Nasa Malolos ka po ba, Ma'am, ngayon? O nandito ngayon sa Manila? Si Romel Bautista ay nanonood ngayon. B17 Plus. Yes. Hindi ko alam kung itong B17 Plus na ito yung movement to or what. Ma'am Gemma, ng Parang National High School nanonood ngayon. Kyle Estella, hello sir, hi, hello. Romel Bautista, napakagandang pag-aralan yan sir, halos naiintindihan ko na siya kahit dahan-dahan lang. Salamat, maraming salamat. Sir August Malonzo ng Lacandula High School nanonood ngayon. Magandang gabi po Sir August. Nazareth Beso, Greek meet naman next po sir. Titingnan natin yan. Ma'am Estelia, Ma'am Gina Martinez nanonood. Good evening po. Sir, Madam, Diyos ko, si Madam Mark Espanyol ay nanonood ngayon. Hi Madam, magandang gabi po sa iyo. Ang ating minamahal na presidente ng Manila Public Secondary Social Studies Teachers Association ay nanonood ngayon. Maraming salamat po Sir Marky for gracing our show. Ma'am Gina Martinez, hi Ma'am Carol, kumusta po? Sir August Malonzo, mapagpalang gabi sa iyo, Sir Danilo ko sa lumabas. Napapano nalinangin natin na baybayin. Salamat po. Ma'am Gemma, hello. Nasa Malolos daw si Ma'am Carol. Sir August, pagyamanin natin ang pagsulat ng baybayin tungo sa pagpapayaman ng ating kultura. Sana po magkaroon ng renaissance o muling pagkagising, muling pagkahilig ng mga Pilipino sa ating sariling writing system.
Nazareth Beso, yehey po. Sabi ko pag-aaralan muna. Pag-aaralan ko muna. Romel Bautista, yan nga po ata sir kasi sa B17 lamang wala po atang virama na sinusulat. Kasi may isang school of thought sa pagsulat ng baybayin na gumagamit ng sinaunang paraan. Paliwanag ko lamang to. Noong sinaunang sistema ng pagsulat ng baybayin, bago pa dumating ang mga konkistador, hindi sila gumagamit ng pamudpod, virama. Halimbawa, kapag sinulat natin ang salitang dulot, balikan natin yung salitang dulot, babaybay nila ito, isusulat nila ito bilang du-lo. Hindi na nila isusulat yung ta na consonant sa dulo. But the pre-colonial people noon ay alam nila kung paano to basahin. Alam nila na meron T doon sa dulo na ito. Noon dumating lamang ang mga Espanyol sa ating bansa, doon na lamang nila ginamit ang pagsulat ng paggamit ng pamudpod virima because of the difficulty kung paano basahin yung baybayin script nung panahong yon. Kasi tandaan natin tayo kasi mga Pilipino lamang nakakaintindi nung paraan ng pagsulat ng baybayin, not the way kung paano to intindihin ng mga Espanyol. So dahil may mga salita ang mga Espanyol na gumagamit ng solong consonant o patinig, doon nila inintroduce yung paggamit ng pamudpod o ng virama bilang pamatay patinig or vowel deleter doon sa isang titik o letra. Kaya nga po ata sir, kasi sa B17 lang wala po yung virama. Okay. Si Sir Winston Art Vivares Sabihon ng Nolasco High School ay nanonood ngayon. Sir Marky Padayon, maraming salamat para sa mapsesta ito. Romel Bautista, yung B17 plus po ata ay inaayos ng mga Espanyol sa kanilang pag-aaral dahil walang pamatay patinig ang B17. Yes, naniniwala sila, yun ang ano nila. Kaya nga alam ko may narinig na ako na isang grupo naman na ang sinusulong naman nila ay talagang ancient na paraan ng pagbasa at pagsulat ng baybayin na hindi gumagamit ng pamudpod o ng virama. The downside lamang nito kasi, Robel, is sa kasalukuyan nating panahon, marami sa ating mga salitang ginagamit ngayon, lalo't marami sa mga ginagamit nating salita ngayon ay hiram, would find it difficult na isulat at basahin yung baybayin script, yung salita, using the baybayin script, na hindi gumagamit ng pamatay patinig o nung virama. So, ito yung in-introduce natin. But of course, ang ginagamit natin ay yung cruz virama na pinakilala ni Francisco Lopez. Si Anton Postman naman, yung nag-decipher naman ng Laguna Couple Plate Inscription, iba namang virama ang ginagamit naman niya. Hana Yesha, thank you po sir. Thank you din sa panonood. Si Ma'am Evangeline Salcedo ay nanonood ngayon. Romel Bautista, sir, sana tama yung reference ko. Tama naman. Si J. Bernardo Singyan ay nanonood ngayon. Si Erna Joy Lopez Torres ay nanonood ngayon. Si Ma'am Winnie ay nanonood kasama natin ngayong gabing ito. Marami pong salamat sa lahat ng mga nakasama natin at na nanood ngayong gabing ito. Napaka-importante ng pagsulat o writing system kasi ito ang pinakamahalagang katangian ng isang kabiasnan at itong isa sa pinakamahalagang katangian para mapatunayan nating tama o lehitimo isang historical event. Kasi katulad ng sinabi nga ni Teodoro Agoncillo, no record, no history. Bagamat sa kasalukuyang panahon, may mga makabago ng paraan ng pagtukoy at pagbasa ng kasaysayan katulad ng paggamit ng oral history bilang isa sa mga mahalagang source ng historical records, katulad ng isinusulong ng isa sa mga pinagpipitagan ng profesor mula sa Universidad ng Pilipinas, si Dr. Maria Luisa Camagay, na kung saan may sinagawa na siyang pananaliksik na gumamit ng oral records and interviews and oral accounts bilang basis ng kanyang historical documentation. But of course, sabi nga natin, ang paggamit natin ng mismo nating salitang baybayin ay nakatutulong upang magkaroon tayo ng pagkakaunawa sa ating sariling kabiasnan at kalinangan.
So with that, again, ako po yung nagpapasalamat muli sa inyo, sa lahat ng mga tumutok at sumubaybay sa ating ginawang Facebook live streaming sa gabing ito. Nagpapasalamat din ako kay Gian Isaiah Agudelo at si Brian Reputulan na humabol ngayong gabing ito. Sino to? Si Hermione nagpadala ng ng picture kung tama yung kanyang basa. Hermione. Tama to, Hermione. Tama yung pagsulat mo ng baybayin. So, si Hermione nagpadala ng kanyang picture kung paano susulat. So, kung may mga katanungan kayo, lalo na doon sa mga nakapanood ngayong gabing ito, ay maaari po kayo magpadala ng inyong picture. Sisikapin natin sagutin kung tama po yung pagsusulat ninyo nung baybayin. Bilang panghuli, si Romel, mukhang may hilig talaga tong si Romel Bautista. Kumusta na? Kudos po sa pagtuturo niyo, sir. Sana naging teacher ko po kayo nung nasa Calderon po ako. Haha. Late na kasi akong dumating nung ikay nag-aaral na. So, salamat sa interest mo sa pagsulat ng baybayin, Romel Bautista. At sana maipalaganap mo, manghawa ka pa ng ibang mga kapwa mo mag-aaral para magkaroon sila ng interes sa pagsulat ng ating mismong sa ating sariling writing system. So yon, muli again sa pang-ilang ulit, ako po yung nagpapasalamat uli sa mga sumubaybay ngayong gabing ito. And sana po'y tumutok kayo sa iba pang mga susunod nating mga Facebook live streaming. Ako po yung nag-iisip pa kung ano magiging topic nitong ginagawa nating Facebook live na ito. Maaari kayo magpadala ng inyong mga sarili ninyong gustong maging pamagat nitong ginagawa nating live streaming. So yun po, ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas mula sa Mataas na Paralang Felipe Calderon, Maynila. Isang magandang gabi po sa inyo lahat.